Sobra talagang hirap magbabike, lalo na kung maabutan ka ng ulan sa layo. Sobra, wala kang payong, wala kang masisilungan. Ang lakas ng ulan noon. Wala talaga, uwi ako basang-basa. Sa Ayuda Kalsada natin nakilala si Tatay Mikel, isang senior citizen at 27 years ng karpintero. Sa ilang taong pagtatrabaho, ang bisikleta ang kanyang sandalan sa araw-araw. Minsan naabutan pa ako, minsan naplatan ako, pumutok yung gulong ko, wala akong kapira-pira. Pagdating ko sa layo naman, bitbitin ko yung bike galing ng C5 papunta dito. Ang bigat ng bike, bininta ko na lang yung bike doon sa junk shop. Binili na 1,000. Wala na akong gagamitin. Buti kay napaano ko yung barkada ko, bininta, ako ng bike uli. Umpisan trabaho, alas 7. Darating ako doon, mga alas 6:15, alas 6:20. Nakarelax pa ako. Pag uwi niyo po, ano naman po yun? Pag uwi ko, alas 4 naman doon. Pagdating ko naman dito, alas 4 pa, dating ko dito, alas 5:30. Pagdating ko, isa, maabot ng ko dyan, walang dami hugasan. Mga plato, hugas, linis sa bahay. Hugas Linis pa rin po kayo. linis na naman, bago. Hindi pa nga ako nagkahubad. Linis muna ng lababo kaya dami hugasan. Nahihirapan ba kayo sa ganun? Parang naano rin ako ang sports ko na lang yung paggamot, gawa ng mga pagwalis pa rin dito, may mga kalat-kalat, linis. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si Tatay Miguel upang ihanda ang kanyang babaunin sa trabaho, isang tahimik na sakripisyo sa araw-araw para sa kanyang pamilya. Palipat-lipat kasi ako ng bahay. Meron dati talaga kami dito mag-asawa, yung dati pang buhay pa yung asawa ko. Natira kami dito. Ano pa lang yung upa noon? 2,000. Tapos ang asawa ko rin, dati, ang trabaho, street sweeper sa barangay. Nagkasakit. Nung nagkasakit, dito rin siya hanggang sa namatay. Yung pandemic, namatay 2022. Tapos tumira naman dito, pinatira ko naman yung mga anak ko. Silang, yata, 2, yung kapatid dito. Sobra naman kami dito, ang dami. Hindi pinabayaan ni Tatay Miguel ang naiwan niyang mga anak kahit pa pumanaw ang ilaw ng kanilang tahanan. Pinaubaya sa mga ito ang bahay at piniling mangupahan na lamang sa iba. Nung sila na dito nakatira, kay hindi rin naman sila nakaupa. Pinalis na sila sa may-ari nito. Hindi. Sila naman, hanap-hanap naman doon ng mga tirahan. Hindi man talaga nila kaya mangupahan kay siyempre. Tapos, ang asawa, rider, minsan tinatamad magbiyahe, o kasi tumal. Nagpunta naman doon sa tinirahan ko. Di naanuhan naman ako, kaya ang liit lang yung bahay ko doon. Nandoon naman sila makisiksik na naman. Sabi naman may-ari, Bok, balik ka na lang sa bahay. Balikan mo na lang kay bakante na naman. Bumalik naman ako dito. Nung bumalik naman ako dito, bumalik naman yung anak ko. Dito naman. Sige, balik na lang kayo dito. Nagsama naman kami uli. Buti ito kay binuksan. Binuksan na may-ari, pinapagamit na to. Ayan. Sige, kayo na lang dyan. Dito naman ako sa maliit. Syempre rin po, kasi mag-isa na lang siya kung tutusin. Kami na lang po yung pinakamalapit kasi yung panganay po ng kapatid ko is nasa Cavite na nakatira. Then yung pangalawa po is nasa Riverside. Working din siya, kaya wala rin nakakabisita sa kanya. Salamat sa lahat pa. Kasi kayo yung lagi nandiyan pag walang-wala kami.
lalo na para sa mga bata. Siyempre, di ko naman kayo sabihin na pabayaan. Lalo na kung saan na lang kayo. Mga bata, kung saan matulog. Nasa giling kalsada, kaya wala matirahan. Alangan ko naman sabihin na bahala kayo dyan. May pamilya na kayo. Kaya di ko talaga di ko talaga sila pwedeng iwanan. Sila lang po talaga lahat nakakatulong sa amin. Mula sa panganay namin kapatid hanggang sa akin. Hindi po talaga sila nagpabaya. Kaya maraming salamat sa lahat pa. Patuloy pa rin kami magsusumikap. Lalo na po sa kay Bubot. Hindi namin siya iiwan kasi alam mo naman yung sitwasyon niya. Alam kong para rin sa kanya yung gusto niyong since birth po kasi, halos kami na po yung nagpalaki sa kanya. Siya po yung pinaka Opo. Opo. Sa unang pagkikita namin ni Tatay Miguel, nang ibabaw kaagad ang pagmamahal nito para sa mga anak at mga apo. Kung matatandaan, sari-sari store at tindahang ulam ang hiniling nito kay Tatay Rani. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang anak na si Erica at mga apo. Hindi ka ba nangarap na magkaroon ka ng negosyo o magkaroon ng maliit na negosyo para at least makapagpahinga? Makapagpahinga ka Gusto lang. nga sana para makatulong din po ako sa aking mga anak na magtinda-tinda para din na sana ako magtrabaho. O yun. Oo. Aba, masarap ka ba magluto? Sige tay Sa ko na lang. Sige tay bibigyan kita 5,000 tapos kakausapin ko yung kaibigan ko na kung ano gusto mo, may tindahan nga pala siya at saka makapagluto-luto ng ulam. Yes. Baka pwede niyang tapatan yun. Oo. Ha? Hinatid namin kay Tatay Miguel ang pangako ni Tatay Rani sa kanyang 5,000 pisong panimula para sa kanilang tindahan. Bakas sa bawat dampot ng mag-ama ang pag-asa ng pagsisimula. Lubos ang pasasalamat ni Tatay Miguel at ang anak na si Erica sa ipinangakong tulong ni Tatay Rani para sa kanila. Tatay Rani, maraming salamat po sa inyo kasi kahit pa paano, malaking tulong na po ito pampuhunan para kay Papa. Papangako po namin na papaluguin po namin ito. Maraming salamat po. Ate Rani, salamat po sa tulong po sa amin. Ito ay malaking tulong na po para sa aming pasimula. Gaya ng bisikleta, naniniwala raw ang mga ito na gumugulong ang kapalaran ng tao. Hindi sa lahat ng oras, tayo ay nasa baba. At lalong hindi lahat ng nasa itaas ay hindi marunong tumulong sa kapwa.